Hello, what's up mga lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. Pag-usapan po natin yung mga ilang katanungan na madalas nating mabasa sa mga comment section ng mga videos natin. Pero bagong lahat, alam ko interesado ka, gusto mong malaman, tapusin mo itong video hanggang dulo. And then, once again, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin ang notification bell nang sige notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online learning application. By the way mga ka-lifestyle, shoutout po sa lahat po ng mga may utang sa support cash loan, shoutout po sa inyo. So actually, nagiging matunog na rin itong OLA na to, Marami nagpi-PM sa messenger sa akin about sa OLA na to kasi nagiging sobrang haras na rin, when it comes sa mga agent dito, grabe rin mangharas. 2 days before mag-due, tatawagan ka na, aalukin ka na, and ngayon pag hindi ka sumagot, mumurahin ka na kagad, kung ano-ano na kagad, mga text form of threats na marireceive mo, So shout out sa lahat po ng mga, so alam nyo na, kung naharas po kayo sa tingin nyo na hindi talaga makatao, huwag nyo nang bayaran yan mga lifestyle. Believe me or not, hanggang pagbabanta lang yan, hanggang pananakot lang yan mga hinayupak na mga online leading application agent na yan, So it's up to you kung maniniwala kayo or hindi. Pero para sa akin, para sa akin po, pag hinaras na ako, binato na ako ng mga masasamang salita, hindi ko nababayaran yan, Hindi ko nababayaran. So yun, So ganun lang mga ka-lifestyle. So yung mga ilang katanungan na madalas nating mabasa. Actually mga ka-lifestyle, napakarami, Yung mga common question lang talaga yung natatandaan ko. So like for example, magkakakaso ba or mahihit ba sa NBI if may problema sa online lending application, Actually, makailang beses ko na ito nababasa. Not only sa channel ko, sa kahit sa ibang mga channel, madalas itong itanong, Again, mga ka-lifestyle, wala pong connection yung online lending application at NBI. If hindi ka nakabayad or nakabayad sa online lending application, nagka-problema ka, it doesn't mean na hindi ka na makakakuha ng NBI. Mahihit ka na. Nagkakataon lang po talaga yung iba na nahihit kasi meron ka pangalan na siguro merong kaso na record, that's why nahihit sila. Pero i-check naman ng maigi ng NBI yan, So kung wala ka talaga, malinis ka talaga, okay yan. Pero it doesn't mean nahit ka, na-involved na yung online leading application, pinoward na yung kaso mo, or pinoward na yun na nga, nagkautang kasi sa kanila. So ganun hindi, Then ito pa, I think number 1 to sa common question na madalas natin mabasa sa mga comment section ng mga videos natin, si ganyan bibisita ba dito sa Baguio, dito sa Bulacan, dito sa Cebu, ganyan, So honestly speaking mga ka-lifestyle, yung ganyang mga kalalayong lugar, hindi na po pag-aaksayahan ng mga online lending application company yan. Maniwala kayo sa hindi. Believe me or not mga ka-lifestyle, hindi na po sila magpupunta dyan, and then hindi na nila kumbaga i-risk yung kanilang security para puntahan ka. So hindi ka kilala, hindi ka rin masyadong kilala ng agent, so vice versa, So malamang iniisip din nila yung kanyang security kasi baka batuhin o paluin o saksakin sila, So especially kung yung lugar is kumbaga suot-suot, So hindi na nila gagawin yon, hindi na sila bibisita mga lifestyle. Most particular na kung nasa Visayas, Mindanao ka, basta sa province, hindi ka na pupuntahan yan mga lifestyle. So huwag kayong matakot, If puntahan man kayo, ngayon, mas maganda ngayon, di ba? Pero hindi talaga napupunta. Alam ko maraming mga borrowers gusto rin makilala tong mga agent, pero never, hindi nangyayari yan, So ito pa, ipapabarangay ka ng online lending application, Ito yung madalas din na mabasa ko, pero ganun pa man, yung opinion ko dito mga ka-lifestyle is wag po kayo maniwala, Hindi po sila entertain ng barangay, Hindi po sila entertain. So huwag kayong matakot sa mga ganyang klaseng strategy mga ka-lifestyle, Huwag kayong matakot kasi
ikaw naman talaga yung may hawak ng desisyon if magbabayad ka or hindi. So sabi ko nga dati, yung mga online lending application company, yung account mo hindi yan mawawala as long as ginagamit mo yung SIM card na mo active pa. Pwede mong balikan anytime yung mga online lending application na yan kung gusto mong magbayad. Ngayon, kung naka-receive ka ng todo-todong hindi na talaga makataong panghaharas, huwag mo nang bayaran. Ganun lang kasimple mga ka-lifestyle. Walang mangyayari masama sa'yo. Hindi ka makukulong, hindi ka magkaka-record sa NBI, no? Huwag mo nang bayaran, no? Again, kulang pa yung pamamahiya nila, no? Mga masasakit na salita pagpo-post ng picture mo sa social media, then babayaran mo pa. Napakatanga mo naman kung babayaran mo pa mga ka-lifestyle, wag na. Then, yun na nga, no? Gaya nga ng sabi ko dati, walang nakukulong sa utang. Walang nakukulong sa utang. Pero wag naman po natin samantalahin yung ibang online lending application na medyo legit. Wag naman po natin idamay po, no? Pero, especially yung maliliit lang talaga na halaga. Kung kaya natin bayaran na natin, ano? Kasi, nakakatulong din naman kahit paano tong ibang online lending application nagkakataon lang talaga na yung iba nagkakaproblema, hindi inaasahan, so yun, that's why lumalala yung problema, so yun lang mga ka-lifestyle, I hope meron kayo nalaman na pwede nyo may apply once again sa problema nyo about sa online lending application. Again, shoutout sa lahat ng mga may support loan cash, sobra na to, nagiging matunog na rin tong online lending application na to. By the way, hindi lang to, marami pa, so yun. So huwag kayong matakot mga ka-lifestyle, huwag kayong mataranta. Nandito lang ako mga ka-lifestyle, handang magbigay ng advice, i-motivate kayo kung ano yung gagawin nyo, kasi yung mga na-experience nyo talaga ngayon, wala lang yan dati sa akin. Sobra, na-post